So hi guys, my name is Kenner James Garcia, and for today's video I'm going to demonstrate on how to create a RESTful API using Node.js. And today, with one today kana with CRUD operations. So when we say CRUD operations is create, read, update, and delete man. So karon is na ako diri sa akong IDE, which is kaning Visual Studio Code, and I already installed kanang Node.js. So para may bala nato if na-install ng Node.js is mo to diri sa terminal, click nyo terminal, then type na to ang node slash v. So dara ang version niya, then next is npm slash v. So dara. So after that is we are going to create a folder. So dira sa folder is dira nato ibutang atong functions kung para sa atong API, RESTful API. So to type it, we're going to type mkdir. So mo siya mag-handle sa pag-create og folder, then folder name na to, which is API-user. So naka-create na tag folder. So the next one is cd. So follow kung siya permanent siya sumpay sa mkdir. Then next is we're going to type npm init slash y. So kani siya is mo na siya mag-initialize sa imong ay mo na siya mag-create og kanang Node.js project o mag-initialize og Node.js project. So atong enter. So dara. So the next one is mag-install ta og Express. So ang Express is siya ang mag-handle sa framework ni siya nga mag-handle sa atong kanang API request or HTTP request or mga routes. So npm install Express. So usually dugay man siya ma-install. So dara. So naka-install siya, ilan ka packages. So the next one is dili na siya na kanang kinahanglan gud pero optional, depende sa kung unsa nga style mo paggamit sa API. So kani magamit ko og install ko og nodemon or nodemon npm install -- save -dev space nodemon. So dara nag-loading. So dara na install na siya. So after that is we're going to locate ang atong folder nga create ganina. So mo ta diri sa PC, Windows C, users kani. So pangato na tong API users dara. So the next one is mo ta diri sa kaning package JSON kay natay edit. So itong butang is dev nodemon server.js. So save. The next is mag-create og server.js, which is diyan na to ibutang ang function na kailangan nato para makakonect sa API o para ma-API nato ang itong code. So nano ko i-code nga gi-provide kay dili man kay ko familiar sa JavaScript na language. So dara.
Tapos after ana is ato siyang maduta sa terminal para i-run nato. So um, let's type npm run. Then so may error. Oops, may crash. So sorry for the delay guys. Naay gamay crash sa kuan kay sa murag sa file ata to. So naghimo ko nag-create ko another nga folder. Pero mura gyapon ang process. So mura gyapon ang gigamit. So let's see. And run. Shit. Balik. So dara. May sa tong localhost. So i-copy na to. Then matuta sa postman. So dara. Muna siya ang call. So i-call na ko ang tanan users na kani sila, which is kani si John Bo o si James Smith. So dara makita man yan no, so na-retrieve niya ang na-get niya ang mga datas nga gikan sa akong code. So next is mag-try ta og add or update. So post ba ko? Kay dili put dito po. So try natin may ano kanila. So name, then welcome siya din tama, then page. So since since integer man ang age, so dili na tabutang double quotation. Double quotation is for string man. So send wait lang. Post Tara, mali akong gigamit like post din. So try na to get para makita na to mga kuno. So dara, na-appeal na siya. So what if i-delete na sad nako? So gamit tag ID or ang ID niya. So message user deleted. So try na to retrieve kanan. So dara. Sa pa. So next is try na to input. So butang deleted sa atong get sa natin naman. So 4 ka kuan
So kapangalan ako, so i-delete sa na isa. So kontakin sa i-delete. So message deleted 4. So yeah. So sa put is update. So butang natukit sa itong update. Dara. Gracias. Get na ito na. So, dara. So, maro to sa demonstration about RESTful API using Node.js and Express framework. So, that's all. Thank you for watching.